Kaya ating niliwanag, ano bang God ang ating pinapaniwalaan bilang God is Able Baptist Church? So we believe in Trinity. Kasi pagkakausap mong Muslim, ay ano ang Diyos nila? Ay di monotheist, isa lang, si Allah lang. Pagkakausap mo na may Hindu, ilan ang kanilang Diyos? 220 million gods and counting. And counting. So dumadagdag pa po yon, 220 million gods plus. So pagka naman na Buddhism, ay di you can be like God. Kaya ang halaga na klaro sa atin bilang po mga Christian, ano ba yung ating God na pinaniniwalaan? So we believe in one God. So ito po, part ng introduction ay atin po nga inilalatag yung muna, yung Trinity. Siyempre yung Trinity, yun yung ating tema. Kasi hindi natin pwedeng i-separate ang tatlong persona. Ibig sabihin ko, hindi siya pwedeng i-deal na hindi mo na kakasama yung iba. So, ano po ang definition muna natin ng Trinity before we go to the eternality of the Father? Say po dito, Trinity. Nandyan ba yung definition natin ng Trinity? Ito yung nasa mga Trinity class. Ito po yung definition ng Trinity. Within the one being, sige, basahin nga po natin. Ready? Read. Within the one being, that is God, there exists eternally three, co-eternal and co-equal persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tayo ba'y naniniwala sa tatlong Diyos? Hindi po. Tayo naniniwala sa isang Diyos na may, tingnan, yung ating Tagalogin yan. Ito po ay kay Dr. James White, ang sakalagay, within the one being. So, meron lang one being na Diyos. Ano ko yung being? Who He is. Okay? What God is. God. Yung 1 what, ang being ay 1 what and 3 who. Okay? Sa being, there is only one God. God. Pero, itong Diyos na ito pala po, na ating sinasamba, ay binubuo ng tatlong persona. Sa ating kasi pong mundo, isang persona, isang tao. Isang being, isang tao. Yan katabi nyo, isang human being yan. Tingnan nyo nga kung human being nga. Yan, human being. One person, one human being. But pagdating sa dimension ng Diyos, sa kanyang category, iba ang category po ng Diyos sa atin. Siya ay pwedeng one being, pero 3 person. Ayan po yan. Who are those person? Sabi sa ating definition, they are eternally 3. Anong kanilang katangian? Co-eternal. So itong tatlong ating pag-usapan, hindi lang ang Father ang eternal, hindi lang ang Son ang eternal, hindi lang ang Spirit ang eternal, all the Trinity are eternal being God. Tapos, co-equal. Pag sabing co-equal po, sa tatlong persona, wala diyang mas mataas sa isa. Pero mamaya, meron tayong sisiliping term sa theology po. Ngayon, yan po yung ating paniniwala. So tayong Baptist ay naniniwala na merong iisang Diyos, isang being na yan ang Diyos, na binubuo ng tatlo na mga walang hanggan at magkakapantay na mga persona na tinatawag na Ama, Anak, at Banal na Espiritu. So we don't believe in 3 gods. We believe in one God na binubuo ng tatlong persona. Yan po'y napakalalim na kasi walang kaya mahirap unawaan ang Diyos. Wala siyang katulad sa lupa. Hindi ka ganare, kamukha ng iyong tatay, yan ikaw, kamukha ka ng iyong inay. May mapapaghambingan. Ano gan lasa nung sili? Yung pag napasok ka ng apoy, parang paminta yun. Meron ka mapapaghambingan pang nainit, pero pagka Diyos, saan mo ihahambing? Wala kaya ang hirap niyang ihalin tulad. Kaya po itong ating mga pag-aaral ay kumbaga, attempt lang na ipaliwanag siya sa ating mga finite na isip. Ngayon, another definition po ng Trinity. Ito naman po galing kay Dr. John MacArthur na libro
So ating basahin po ang another definition ng Trinity. Okay, sabay-sabay po tayong magbasa. Handa? Basa. We teach that there is but one living and true God, an infinite, all-knowing Spirit, perfect in all attributes, one in essence, eternally existing in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit, each equally deserving worship and obedience. Talagang magagaling mag-summarize ang mga kapatid nating ito. So ano daw naman ang stand ng kanilang simbahan, at tulad na diyang atin, sila'y nagtuturo na meron lamang isang buhay at tunay na Diyos. Hindi po maraming Diyos ha. Isa lang yung Diyos na totoo. Pero yung iisang Diyos ito ay infinite. Anong infinite? Pag sabing infinite, wala siyang limitation. Wala siyang limitasyon. Kaya ang hirap aralin ng eternality ng Diyos eh. Ang eternity ba'y saklaw ng time? O ang time ay within the eternity? O ang eternity ng Diyos ay iba pa sa orasan natin? Yan, maraming mga tanong na ganyan eh. Huwag na nating isipin masyado. Pero, sabi po rito, ang Diyos ay all-knowing Spirit, perfect. Pag sabing perfect, mali yung turo po ngayon. Merong mga Christian tayong kasamahan ganito. Ang Diyos ay nag-aaral pa. Apo, meron ganyan. May tatag na progressive. Ang Diyos daw ay natututo pa. Ito palang hilig ni Kathleen. Hindi ko alam yun. Ganun pala ang mangyayari kay Albert. Nagulat ako. Ang Diyos daw ay natututo pa sa atin. Meron pong ganyan. But we believe that God is already perfect. Pag sabing perfect, you cannot add anything to perfection. Tama? Wala ka na idadagdag sa perfect na. Now, and ito po yung ating dapat maalala, in essence. Ano ba yung essence? Pag sabing essence, yung kakanyanan, ano ba ang Diyos? Yung katangian ng Pang-Diyos, pantay-pantay yung tatlo. Lahat ng katangian ng isa ay katangian din po nung isa. Kaya sabi rito ni Dr. John MacArthur, each equally deserving worship and obedience. So, tayo po ay, hindi man tayo nag-aantanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pero tayo naniniwala sa tatlong persona. Okay, ngayon, punta na po tayo sa persona ng ating pag-aaralan. So, sa top 3, sa Trinity, tinatalakay ni Pastor tuwing umaga ay God the Son sa evangelistic service. Sa worship service naman, tinatalakay ang God the Holy Spirit. At ang pantatlo ay ang God the Father. Kami po ay habang nag-aaral, aming natuklasan na mas mahirap pala na talakayin ang about God the Father. Mas maraming verses tungkol kay Jesus Christ. Madami-daming verses tungkol sa Holy Spirit. Pero ang God the Father ay halata mo lang siya ang God na tinutukoy pag nasa New Testament. Malimit po, most of the time, lahat ng God na ginagamit sa bagong tipan, it talks about the Father. Malimit. Hindi naman lahat, mas malimit. Pag sa Old Testament, yun yung challenge eh. Ito bang Lord na tinutukoy dito ay si Jesus Christ o ang God the Father ang tinutukoy? Yun po yung medyo challenging sa amin. At kaya possible na ako yung magkamali ng verse na nailagay, pero nevertheless, hindi man po mag-aaway ang Trinity kasi sila nga ay magkakapantay. But nevertheless, ating aralin, una, the Father's identity. God the Father. So the first person of the Trinity, ano ang kanyang ginagawa? He orders and disposes all things according to His own purpose and grace. So siya po ang unang persona sa Trinidad, ang Ama. Siya ang nag-ayos at nagpanukala ng mga bagay-bagay. Ang kanyang fatherhood ay hindi lang designation within the Trinity. Ginamit din po niya ito in relationship with mankind. Okay? So ang pagiging ama ng Diyos, nung Diyos Ama, ay hindi lang ginamit sa Trinity. At mamaya tatanungin, bakit siya tinawag na first person sa Trinity? Ba't hindi siyang ginawang second person or third person sa Trinity? So, bago yung mismo nating topic, ba't nga siya tinawag na the first person? Ba't hindi ginamit ay si Jesus Christ, ang first person ng Trinity? Lagi namang siya ang naha-highlight. Why not the Holy Spirit?
Sabi po rito, bilang siya ang Father, siya po'y Father of all men. Kung tutuusin, ang God the Father ay Father of all men. Why? Because all men are created by God. Tama po ba? Di kaya sabi nabi, di lahat naman anak ng Diyos. Half-truth. Tama at hindi. Bakit? Tama. Bakit? Lahat naman niya anak ng Diyos. Bakit? Lahat naman ng tao inilikha niya. Bakit hindi tamang-tama? Kasi nung nagkasala ng tao, hindi na siya naging anak ng Diyos. Naging anak na lang siya sa pagiging nilikha. Gaya ng binabanggit ng ating pastor lagi, yung Benay Elohim and Benay Jehovah. Yung anak sa pagkalikha at anak sa pagiging tinubos. Yung Father to all men, Ephesians 4 verse 6. Yun naman pong siya spiritual Father only to the believers. Romans 8 verse 14. Yan po yung talata. Pwede niyo po yung isulat. Ito po yan. Bakit siya ay Father? Bakit siya ang first person sa Trinity? Basahin ko po dito yung aking na-research. Ang sabi po rito, while each person of the Trinity is co-eternal and co-equal with others ontologically, ano yung ontologically, Brother Henry? Pag sabing ontologically, meron kasi tayo na ontological Trinity and economic Trinity. Ano ba yun? Pag sabing ontological Trinity, it talks about what He is. Okay? What He is. Ano siya. Tapos yun namang economic Trinity ay what do they do? Ano yung kanyang ginagawa? Yung isa ay tumutukoy sa kanilang kakanyahan, ontological, co-equal and co-eternal. Pagdating sa economic, parang ekonomiya, yung pagbabanghay-banghay ng rule, household chore, yung gawain, so may kanya-kanyang role ang tatlong persona. Kaya pag nagbasa kayo ng Bible, ang Ama ang nanatili sa langit, ang Anak ang bumaba sa lupa, ang Espiritu yung nag-i-empower. So may kanya kasi sila yung magkakapantay ontologically. Pero economically, may role ang God the Father, may role ang God the Son, may role ang God the Holy Spirit in creation to consummation. Mula sa creation hanggang sa consummation of the age, yung dulo na ng kanilang plano, yan ay may kanya-kanya silang ginagampanan. Pero hindi sila nagbabanggaan, hindi sila naghihiwalay, kaya nga napakahiwaga. May kanya-kanya silang ginagawa. Ako'y may pinakinggan debate dyan, ako'y nalulugaw ang utak, tinigilan ko na munang pakinggan. Yung paano wag na. Sige. The first person. Bakit po ang tawag sa kanya the first person? Una, ang ginamit po niya yung Matthew 28:18. Ito po'y familiar sa atin. Basahin natin. Mateo 28:18. So, Mateo chapter 28, atin mong basahin. Verse 18, Verse 19 pala po. Verse 19. Sige, ating basahin po. Handa, basa. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of Yun. Kaya, sa first person, kinuha po yan ng mga theologian na ang tawag sa God the Father ay first person because in the baptismal formula, yung tiyatawag nating Trinitarian formula, unang binanggit ay ang Ama. That's why ang tawag sa kanya ay the first person. Tingnan sino sa sunod na person na binanggit? The Son. And the third person ay ang the Holy Spirit. Pero ang ginamit ay in the name. Hindi in the names, plural, kundi in the name. Ano nga uli ang name? Kung anong pangalan niya, yun siya. So, ibig sabihin, yung katangian nila ay iisa. Bagamat iba-iba silang mga persona. Kaya ini-imagine ko, ano kaya ang hitsura ng Diyos pag nakita natin sa eternity? Sila kaya ay yung magsasapi-sapi na? O sila'y tatlo na magkakatabi yung Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit? Iniisip ko pa rin po yan. Aha. Pero malupit yung nakausap ko kahapon. Namin na hindi daw niya makikita ang Diyos dahil hindi siya bagay na makaharap ng Diyos. Dahil siya yung makasalanan. Kako ba? Malalim ito Okay. So anyway, hindi po yung ating topic. Ngayon, atin lang pong binabagtas na Trinity, and the Trinity ay may mga tatlong persona. The Father yung ating pag-uusapan.
Isa pa po yung binabanggit niya po natin, yung first, not only because of the baptism formula or Trinitarian formula, siya po ay first then because of the economic Trinity. When we say economic Trinity, ito'y tumutukoy sa what God does. Nandun na yata yan, Errol, no? What God does. Ang ontological ay who God is. So magkaiba po yan. Yun po yan. Kumbaga, pag ang pag-uusapan natin ay ontological Trinity, ano ang ginagawa ng Trinity? Sino ang Trinity? Who God is. Pagka naman economic Trinity, ang focus niyan ay what God does. Kaya lagi, kung ang Ama, kung si Kristo'y Diyos, ay sinong nasa sa langit nung siya'y nakapako? Narinig yung debate na yan? Kaya ito po'y mahalaga na ating maunawaan yung tiyata na economic Trinity. Kung ang Ama, kung ang Diyos, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya'y namatay sa krus? Ay sino nagpapatakbo ng universe nung siya'y 3 araw na nakalibing? Yan Kita nyo, yung tanong ay puno ng ignorance. Alam nyo kung bakit ignorante? Hindi niya naintindihang ang Diyos na tinutukoy ng Biblia ay 3 persona. Ang namatay sa krus ay ang anak. Nanatili sa langit ang Ama. At kasama niya sa lupa ang banal na Espiritu. Ay ngayon wala na si Kristo sa lupa. Ay kung siyang ulo, ay sino ngayon namamahala? Nakalimutan yata ang narito pa ang banal na Espiritu. So, very important yung ontologically, alam natin yung kanilang being, co-equal and co-eternal. Economically, alam natin sino yung gumagawa ng ano. Yon. So, kaya po, pag tayo may mga nakakadiscuss na ganyan, kung si Diyos, ay bakit, ay nung siya'y patay, at by the way, ang namatay kay Kristo ang kanyang human nature lang, hindi po ang kanyang divine nature. Ayan ay isa pa rin pong aralin, yung hypostatic union na nagsama ang human and divine nature ng ating Panginoon. Again, balik tayo sa ating topic. So, yan po ang God the Father. So, the Father is the first person because He is listed first. Siyempre, kaya nga siya ang first person, siya ang listed first within the economic Trinity. He holds the place of leadership. Kaya pansinin niyo po sa Bible, ang nag-uutos lagi ang Ama. Nagpapasya ang Ama. Ang pumili ang Ama, ang namatay ang Anak, ang nagpapuno ng Espiritu. Paragang, kung inyo titingnan, gumagalaw ang Trinity na ang Ama ang lagi nagli-lead. Hindi dahil mas mataas ang Ama sa Anak. Ano nga ang definition natin yan, Mark, sa Trinity? Yung difference in function does not indicate inferiority in nature. Okay, tanda pa ng nasa Trinity class dati. Difference in function, ontological and economic Trinity, ang pagkakaiba ng ginagampanan ay hindi nagpapahayag na hindi na magkapantay sa katungkulan. Halimbawa, ikaw ay mag-asawa. Pag si Kuya Ambet ba ay naglaba, hindi na siya kapantay ni Ate Eloy bilang mag-asawa. Siyempre, batas ang babae. Okay. And then, yung value bilang human being, ako may mas human being sa'yo dahil ako'y nag-aral, ikaw ay hindi? Ako may mas human being sa'yo pagka ako'y may kotse at ikaw ay wala? Ay ano ka kung wala kang kotse? Human being ka pa din. Hindi porket may iba akong ginagampanan, hindi na ako human being. So, being God. Hindi porket si Kristo ay namatay sa krus at bumaba, yung kanyang being God ay nawala na. Nag-iba lang sila ng role, but not in power. Magkaiba po yun na. Maganda yun. Aralin naman yan nasa Trinity class na difference in function does not indicate inferiority in nature. Hindi porket magkaiba ng ginampanan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu ay may mas naging mababa na sa kanila. May kanya-kanya lang silang ginagampanan. At sila yung perfect unity, perfect love. Walang hilian sa Trinity. Lagi na ang tinawagay ang Anak, nahihili ng Ama. Walang ganun sa kanila. Tayo lang naman ang ganun. Ay, di yung tatay mo lang magaling. Oh, doon ka! Yun na. Sa Diyos walang ganon. Lahat ay igagalang natin at wala silang naluluwalhati nga yung dalawa pag tinatawagan ang Panginoong Jesus. Pero
ang magalit, ang sumumpa sa Holy Spirit, mamusong, ay walang kapatawaran, pero yung sa dalawa ay pwedeng mapatawad. You see, yung mararamdaman yung talagang lahat ibigatin ang mga personang ito. Okay? So, ngayon, yan yung ating Diyos na sinasamba. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Trinity. Three in unity. And He holds the place of leadership like the father of a household. So yun po yung tinatawag. Para maklaro lang natin, ating binabagtas na ibang ama sa anak at ibang anak sa Holy Spirit. Pagdating sa kanilang mga ginagampanan. Pero hindi po ang Trinity ganito ha. Ganito po yan. May mali ding Trinity na view. Si Tito Rani ay asawa ni Tita Ningning. Pero tauhan sa Maptan at tatay ni Andrew. Sa bahay siya ay asawa. Sa kumpanya siya ay tauhan. At sa simbahay membro. Isang Rani, 3 ginagampanan. Hindi yun ang Trinity. Hindi po yun ang Trinity na. Na ang ama ay nagkatawang anak. At ngayon ang anak ay naging banal na spirito. Yan ang paniniwalang oneness, Pentecostalism. Yan po yung oneness. Magagaling yan. Meron sa Taisan dyan, sa Mimahan na Jong. May simbahan po sila dyan. Baka akala nyo na sa malayo pang planeta yung mga yan. Ang oneness ay naniniwala na ang ama ang anak at ang anak din ang espiritu. Hindi yun ang ating paniniwala. Ang ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang espiritu ay Diyos. Hindi sila po parang nag-anyo lang ang amang anak. Aha. So, yun po yan na. Yun ay medyo nakakalito kasi merong Christian literature ako nabasa yun ang sample. Ay, nung ako'y nag-aaral na, ako'y mali ang modalism. Ang tawag po ay modalism. Mode. Ako'y asawa ni Joyce. Ako'y teacher sa Bible School. At ako'y worker ng simbahan. Ako lang yun, pero 3 yung ginagampanan ko. Hindi po ganon. Ang Trinity ay sadyang 3 persona, magkakaiba, pero magkakatulad sa pagiging Diyos. Magkakaiba sila sa kanilang mga ginagampanan. Yun. Okay? At nahirap po yung intindihan lagi. Ngayon, punta na tayo sa eternality. Ito po yung madali lamang. Dahil ito yung halos sa tatalakay na po natin. Okay. So, eternality. Ano gang ibig sabihin ng eternality? Hindi yung eternal garden dyan sa may balagtas. Okay. Pag sabi nating eternality, ating punta na po yung ating lesson mismo. Aram po yung maigsi lang. So, maliwanag na po ang identity ng Father na ating inaaral. So, we're talking about the Father. Sa totoong buhay, wala namang masyadong debate sa God the Father. Wala po akong naaalamang nagdebate. Ang Ama ba ay Diyos? Wala. Ang laging debate, manood kayo sa debate. Anong laging debate? Ang anak ba ay Diyos? Ang Espiritu ba ay Diyos? Pero wala ako napanood ng debate na ang Ama ay patutunayan kong Diyos. Sapagkat yung parang common knowledge na pag God the Father, sadya siyang Diyos. Okay. Ang issue ay laging sa second and third person ng Trinity. Pag atheist naman, binabaliwala niya lahat ng 3 persona. Pero pagka ang kadebate mo ay nasa Christian din, Christendom o kaya ay nasa sa dito sa Muslim, nababanggit nila yan. Okay? Pero pagka atheist ay ibang linya ng pagpupulong. Ngayon, punta na po tayo sa eternality. Ano ang eternality? Sige, punta na tayo dyan sa eternality. So mamaya po yung mga verse. Atin muna po tayong definition ng eternality. The infinity of God as to time is called His eternity. Ayun. So pag sabing ang Diyos kasi walang hanggan, anong hirap kang isipin ng walang hanggan? Dahil tayong tao, lagi tayo may hangganan. Yung lahat tayo laging may dulo. Kumbaga, laging may hangganan. Oh, saan ka nagbiyahe? Ay, ako'y punta doon sa dulo ng Pilipinas. Eh, di may dulo. Nagpunta ko ng South Pole at North Pole. Eh, di may dulo pa rin. Pero yung ang Diyos ay walang hanggan. Ang hirap isipin ng walang hanggan. Dahil yung walang hanggan sa Pilipinas, sa mundo yung meron hambay, unli call. Abi, may limitation din eh. Unli load. Unli data. Ay, pero unli. Iba't mamay, sorry, you do not have enough balance to make this call. Ay, hindi unli. Meron siyang limitation.
Kaya sabi ko, pagka yung pagre-referan talaga ng unlimitation, pagiging unlimited ay ang tao o nilikha, talagang hindi sasapat. So puntahan na po natin na rin. So ano ba ang ibig sabihin that God is eternal? The Father. We talk about the Father. Bagaman saklaw po din yun yung tatlo, yung dalawa pa. So eternality of the Father, number one, by this we mean that God, the Father, ay no beginning or ending. Ayun, yun lang naman po yun eh. Pag sabing ang Diyos ay eternal, wala siyang beginning or ending. Genesis 1:1, sa ulan natin Genesis 1:1 lahat. Ano ba nakalagay sa Genesis 1:1? Ibigay ninyo ang inyong ikaapo. Ano ba ang Genesis 1:1? English, ready? Recite. In God. Okay. Nang pasimula. Yung word na lang nang pasimula. Ibig sabihin, lahat ay nagpasimula. Pero sa English, in the beginning, God. Ano ibig sabihin ng in the beginning? So, ang Diyos ay una pa sa beginning. Ano ang hirap isipin nun? Yung babalik tayo ng babalik sa dulo ng beginning of time. Yun yung time-lapse. Yung time-lapse. Imagine mo kung ita-time-lapse mo ang lahat ng bagay pabalik. Ano kayang dulo niya? Baka ubos ang ating giga. Lahat ng tera, lahat na ng byte ay ubos na. Bakit? Hindi mo kayang sagadin yung dulo nun. Pero ang Diyos, pag sabi pong ang Diyos Ama ay eternal, wala siyang beginning or ending. Genesis 1:1, Psalms 92. Ano pong nakalagay sa Psalms 90 verse 2? Ito naman po ay mga magagandang talata. Ano sabi po ng Bible sa Psalms 90 verse 2? Ating sabay-sabay ding basahin po. Handa, basa. Before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Inyong i-imagine po yan. Bago pa naglabas ang mga bundok, ganun kakatagal na yung mga bundok na yan. Mahirap yung mabuo. At bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, tingnan po ang sabi ng Biblia, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Anong hirap i-comprehend nito eh? Pag inyong siseryosohin isipin talaga ang Panginoon, yung eternality niya, kasi lahat ng bagay sa mundo may simula at may wakas. Pero nakakatuwa din naman po ito, ni-apply sa ating buhay pananampalataya. Bakit? Ibig sabihin, nakakatuwa na kahit sa mundong ito na pabago-bago, nag-iiba ang mga bagay, meron tayong unchanging God. Hindi talaga siya affected ng anumang bagay. Wala siyang simula at walang wakas. Kaya may nagtanong po sa akin, kung lahat ng bagay ay may lumikha, tama? May building, may builder. May painting, may painter. May mechanism, may mechanic. May law, may lawmaker. Therefore, kung lahat ng bagay ay may nagsimula, then who created God? Yan po ay ang argument na inyong makakasalubong talaga. Lahat ng bagay may lumikha. Lahat ng bagay may lumikha. Doon pa lang sa kanyang tanong, pwede mo nang mabutasan. Ang iyong tinatanong ay lahat ng bagay. Ang Diyos ay hindi bagay. Kumbaga, hindi siya kakategory. Kumbaga, halimbawa, rose, daffodil, payloader. Alam mo yung hindi kakategory dun eh. Medyo mahirap pagkaganari pa. Coco Martin, Sanjo Marudo, at Henry Abaha. Medyo, anong pagkakaiba nun? Medyo, alam niyo yung kakaiba doon. Okay. Hindi, pero halimbawa po, yung alam natin yung, iba yung category na nito, dito. Marunong tayo dito yung paliin ang naiiba. Kaya yung tanong na, who created God? God is the uncaused cause. Siya ang may likha. Bakit nga siya bakit hindi siya nagsimula? Kasi nga, siya nga ay Diyos. Ang definition ng Diyos ay without beginning or ending. Bakit nga siya ganon? Siya nga ay hindi katulad natin. Okay? Kaya sabi ng Bible, iniisip mo ako na katulad mo lang. May talata sa Bible niyan, iniisip mo ako
na ako'y tulad mo. Sabi ng Diyos sa Israel yata, hindi ko ma-recall. May verse na gano'n eh. You are thinking that I am like you. I am not like you. Iba, napakalaki po ng gulf ng creator at creature. Kaya, kapag sabi ang Diyos Ama eternal, anong ibig sabihin nun? Siya'y walang simula at wala ding wakas. Tayo may simula, pero tayo ay nagkaroon ng hindi tayo magwawakas. Kasi tayo may buhay na walang hanggan. Tama? Tingnan, pagkakaiba ng Diyos at nan tayo. Ang Diyos, walang simula, walang wakas. Tayo namang tao, may simula, nawalan tayo ng wakas. Magkaiba yung ating pagiging eternal. Ang Diyos, ang kanyang pagiging eternal, talagang siya walang simula, wala ding dulo. Anong tindi niyan? Kaya ang pwede lang talaga magmapuri Diyos eh. Yung hitsura natin ito ngayon, hindi ito eternal. Yung gaganda nyong yan, nako isang araw. Nako po. Yung gwapo natin yan, nako isang araw eh ano na. Laos na. Okay? Totoo po. Pero ang Diyos, tingnan, no beginning, no ending. 93.3 ng Psalms. Tingnan po ang Panginoon. Thy throne is established of old. Thou art from everlasting. Anong hirap sunsunin nun? Alam niya si Elon Musk ay may confession na ginawa. Di ba ang plano niya ay abutin ang Mars? Tapos mayroon din siyang planong abutin daw sana ang gilid ng universe. Pero alam niyo ang kanyang nasabi? Habang inaaral doon ng mga physicists at ng mga astronomer ang langit ay, yung space ay parang nalapad. May tinatawag na theory po na nalapad pa yan. Yung tinatawag na, nakalimutan ko na, yung expanding universe. At tama yun, nasa Bible po yan eh. Sabi, iniladlad mo ang kalawakan na tulad ng kortina. So, binabatak talaga. Kaya sabi niya, kung tayo ay speed of light ang takbo, para maabot yung dulo. Ang takbo din ng universe ay speed of light. Paano mo aabutan yung dulo? Habang nalapit ka, nalayo siya. Ay ngayon, tagasan daw ang Diyos sa walang hanggan. Paano ga natin yun aabutin kung hindi siyang umabot sa atin? Yung kanya lang simula, yung simula. Bagaman mali rin sabihin existence of God niya, parang ang dating ay nagsimula siya. Pero yung, anong tinding isipin nun? Yung walang simula. Tapos ito pa matindi. Bumalik ka na ng everlasting pabalik, umuna ka na ng everlasting padulo, wala rin dulo. Kaya ang Diyos ay walang simula at walang wakas, especially the God the Father. Tingnan po yung talata pa, 63:16 ng Isaiah. Isaiah 63:16. Isaiah chapter 63 verse 16. Sabi ng Bible, sige, pakibasa po ng mga babae. Okay, all the ladies, pakasuyo po ng 63:16. Ladies, read. Sabi dito, doubtless thou art our Father. So talagang tinutukoy ay ang Diyos, Ama. Bagaman si Abraham ay ignorante sa amin, pero sabi dito ng Biblia, you acknowledge us. Anong tindi nito? Israel acknowledge us not. But you, Lord, you are our Father. Hindi pa sila kilala hindi pa kilala ni Abraham na manganganak siya ng Isaac at si Isaac ay magkaka-Israel at magkakaroon ng 12 lipi. Ay sabi ng Diyos, ako'y tatay nyo na eh. At sabi, ang iyong pangalan, Ika, ay mula sa walang hanggan. Kaya yan po ay magandang bulayin pagka ikinalulungkot, yung alam mong ikiminahal na ng Diyos dati pa. Apo, yan naman yung application ng mga itong mga pag-aaral. Anong pakinabang na malaman kung Diyos yung walang hanggan? Isipin mo yun, nasa walang hanggan pa siya, nasa isip ka na niya. Para ikaw ipaglaanan ng ganitong buhay. Kaya yun yung sasabihin natin ko before the foundation of the world. Nakita niyo na yung foundation ng world. Hindi nga mamina ng tao yan, Kuya Ambet, diba? Lahat ng engineer suko eh. Yung magdi-drill,
Ano ang pinakamalalim na drill ng tao? Wala pa yatang 1 milya pailalim. Pagpalagay na nating 50 milya, tunaw yan pagdating sa mantel. Ayun, ano yung pinagpapatungan nito? Sabi ng Diyos, bago pa daw niya yung nalikha lahat ng yang mga core at naikot pala ng pabaligtad na ngayon, ang dami nila natutuklasan. Pero ang puntos, bago pa nangyari ang lahat, ikaw ay nasa kanya ng isip. Nang simula pa sa walang hanggan, ano kung tindi ng Diyos magplano? 1 Chronicles 16:36, last verse natin sa puntos na yan. Unang Kronika, pakibasa po ng lahat ng mga lalaki. 1 Chronicles 16:36. Blessed be the Lord God of Israel. Kailan? Forever and ever. Pag pinagpupugay ng Pangulong Duterte, nun lang kanyang term. His Excellency, Rodrigo Roa Duterte, hindi na ngayon pwedeng i-apply. Why? Ang His Excellency, na dapat i-commend ngayon ay si Bongbong, Marcos na. Pag nanumpa na si Donald Trump, ang His Excellency ay kay Trump na, hindi na kay Biden. Pero ito niyo ang papuri sa Diyos. Forever and ever. Walang katapusan. Kaya ano po ang Diyos? Siya ay ang God the Father, no beginning or ending. Unlike created beings, God the Father is not bound by time and has no starting point for His existence. Unlike the created being, God the Father is not bound by time and has no starting point for His existence. Number 2, God being eternal, or yung eternity of God or eternality of the Father, it means not only no beginning or ending, ito yung lalong matindi siya ay beyond time. Ano yung beyond time? God exists simultaneously in the past, present, and future, perceiving all time equally. Ang hirap na rin intindihin. Lalo po kung sasakyan natin. Tayo po, paano ba tayo nag-aaral ng history? Sino ritong nabuhay ng panahon ng Kastila? Wala. Panahon ng Hapon? Wala na. Panahon ng Amerikano? Wala pa rin. Panahon ni Estrada? Yan. Panahon ni Fidel B. Ramos? Yan, nataas si Estrada. Panahon ni, sino ka naging Pangulo pa ng Pilipinas? Gloria Macapagal Arroyo. Yan, abutan natin yan. Panahon ni, panahon lang ni Bongbong Marcos ako. Panahon ni Noy Noy. Sino pa Pangulo doon? Si Rodrigo Duterte. Tingnan, pag tayong human being, we measure history, yung may timeline, tayo ay may timeline. Okay, may timeline. Ito po ang kakaiba sa Panginoon. Siya ay yung time ni Abraham, yung time ni Jesus Christ, yung time ngayon, yan ay parang isa lang sa kanyang tingin. Ang Diyos ay, paano ba sabihin ito? Ang Diyos bilang eternal, siya ay simultaneous, naroon siya sa past, yung sa term natin naroon siya sa ating past, naroon siya sa present, at naroon na rin siya sa future. Yun ang Diyos. Hindi siya yung ang alam lang ng Diyos ay itong nangyayaring ito. Siya ay naroon din sa nakaraan. Tapos, ang nakaraan, pang atin lang na term yon, yung nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Pagdating sa pagiging eternal ng Diyos, lahat ng yan, buong history, ay isa laang ngayon sa Kanya. Kumbaga sa nakasakay sa kotse, pagka ang iyong perspective iganare, may dadaan kanyang building pa. May dadaan kang building pa. Pero pag ikay nasa helicopter, iba yung kita mo Kita mo na yung tatakbuhin ng buong. Pagka kinakakotse, traffic, ang kita mo lang ay yung kita mo. Yun lang nasa harap mo, nasa tagiliran mo, nasa likod mo. Pero hindi mo alam yung nasa dako pa roon. Unlike pag ikay nasa helicopter. Kumbaga kita mo na yung tatakbuhin din hanggang dun, sa dulo. Ang pagiging eternal ng Diyos ay gano'n. Yung alam niya ito,
alam niya ito, at alam na din yun, at naroon siya sa lahat, at lahat ng yan ay isa lamang tingin sa Kanya. Ano kang tindi nung gayon? Ay tayo, ano kang ating alam? Wala eh. Pagka tayo nakatulog na diyan, nasa na tayo? Nasa na tayo? Ay, naku, lampas na po. Para po. Ay talang ang Diyos, hindi siya nagugulat. Naku, ano yun? Ba't mo ba si Satanas? Abay, naku, ipapako ang aking anak. Hindi siya nagugulat sa history. Lahat ano yun eh. Anong tindi nun sa Panginoon? Yung lahat ay nasa harapan mo lang? Lahat ay nasa harapan mo lang. Kung bakit itong tablet na ito, ang buong history, yan. At involved siya sa lahat ng nangyayari. Yung pa ang matindi doon. Pero malayang gumagawa yung kanyang ginawa. Iba pang topic yun. Yung sovereignty naman. Pero, yan po, God is beyond time. Ibig sabihin po atin natin, Isaiah 46:10. Isaiah chapter 46 verse 10. Kaya ang Diyos ay napakahiwaga na napapagsabay-sabay. Dahil niya, bakit pinapangarap natin tayong time travel? Kayo po ba'y nakaisip na niyan? Sino rito ang once in their life ay naisip na, ang parang kasarap na totoo yung kay Doraemon, nasasakay ka sa at ikaw ay, di ba, sino rito nangarap, ako'y aamin, ako'y nangangarap na, what if maibabalik ko ang kasaysayan or kaya kong bumalik sa past or I can go to the future. Halimbawa, alam ko si Hitler ang magiging baby, napapatay sa 6, papatayin ko na siya sa history. O kaya ito, gagawa ng nuclear bomb, ay akin ang i-assassinate. Yung baga, kung alam ko lang na ito ay magiging ito yung killer. Diga, you can go back to history and i-repair mo yon. Pero hindi eh. Tingnan nyo doon sina Chris at sina Gizmo. Pag napunta sila sa Superbook, hindi nila kayang baguhin na yung kasaysayan. Bakit tayo ay mayroong ganong kaisipan ng parang yung back to the future or gusto nating i-alter ang history? Kasi yung Diyos na lumikha sa atin, yan siya. Kaya niya, saklaw niya ang lahat, yung past, yung present, and future. Hindi nga, atin pangarap lang yon. Kaya mo kanta lang yon kung maibabalik ko lang. Kaya nga pangarap eh. Kung sayang na sayang talaga. Yun ang kanta pa ng iba eh. Puro pang hihinayang. Nasaan tayo? 46. Sige, pakibasa nga po. Ready, read. Tingnan, sabi ng Diyos, declaring the end from the beginning. Declaring the end from the beginning. Simula pa lang hanggang dulo. Dinideklara niya sa simula yung dulo. Bakit niya nagagawa yon? Kasi nga po, ang Diyos ay hindi lang present ngayon. Naroon din siya sa nakaraan at naroon din siya sa ating pupuntahan. Kaya may kinakanta ang choir, He's already in your tomorrow. Hindi lang tomorrow. Yung pinag-uusapan natin sa Revelation, na aklat, nandun na siya. Nag-aantay na lang ang Diyos ng culmination ng lahat. Kaya minsan nakakatawa din nga yung nag-aalala eh. Bagaman pa tayo, yung pag nag-aalala, bagaman tayo eh, kaya tayo nag-aalala. Pero pagka lalalim talaga, parang ikaw nga magiging panatag. Dahil alam mo namang, Lord, alam kong nadyan ka na. Bagaman pag tayo dumadaan, bilang hindi tayo all-knowing, tayo natatakot. Pero pag alam mo nga na ang Diyos ay, I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Because God is beyond time. Siya'y naroon na sa time na Abraham, naroon sa time natin na ito, at sa ating pupuntahan pa, God is already there. Anong tindi nun? Tapos ay sabay-sabay sa Kanya. Hindi naman, abangan. Sa atin kasi hindi nakalagay sa palabas. Sa susunod na kabanata, abangan. Ang Diyos hindi nakaabang. Tayo nag-aabang sa magaganap. Sa Diyos, hindi siya nag-aabang. Kumbaga sa Diyos, parang, parang walang ka-effort ang lahat sa Panginoon. Walang ka-effort. Parang, sadyang alam ko yan. Parang ganon. Lord, alam mo ba anong nangyari? Matagal na. Matagal na. Okay? So yun po, another verse sa eternity of the Father. 44:7. Sorry, verse 41 ng 46. Ba't mali?
Tingnan nyo. Sorry, 41 verse 22 and 23. Tingnan po ito. Naghamunan ang tunay na Diyos at ang mga bulaang Diyos. Ano yung challenge? Pakibasa nga po, 22 and 23. What shall happen? Let him show the former things, what they be, that we may consider them, and know the latter end of them, or declare us things for to come. 23. Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. Ye do good or do evil, that we may be dismayed. Behold it together. Ano pong context nito? Ang pag-usapan dito, nagkakaroon ng paghamon. Kung kayo talaga'y tunay na Diyos, sabi ng Panginoon, ilabas nila, ipahayag sa amin kung anong mangyayari. Tapos hindi lang yon, ipahayag ninyo rin ang mga dating bagay. Hindi lang yung mangyayari, pati yung dating bagay. Katulad yan, paano, kung ang Diyos ay hindi eternal, paano natin nalaman yung creation? Wala pa naman tayo doon. So ang Diyos ay able na ideklara what happened, what is happening, and what will happen next. So ang sabi ng Diyos, sige, yung inyong mga propeta at Diyos na sasabi, pangahayag nga sa akin kung ano nangyari at ano yung mangyayari pa. Sapagkat yun yung test yung test ng pagiging authentic ng Diyos sa kanyang sinasabi. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating. Pagkatapos, upang aming maalaman ako yung mga Diyos. Kung kayo na talaga sa Diyos, sige nga, inyong ipahayag. Sino nakakagawa lang po niyan? Diyos lamang. Bakit alam ng Diyos ang lahat? Kasi siya nga ay eternal. Pag sabing eternal, saklaw niya ang buong kasaysayan. So ang lahat talaga pala siya nga ang ano. Ibig sabihin, sa Diyos ay tapos na nga ang lahat. Ay anong ating gampanin ngayon? Hindi, tayo gumagawa ng ating dapat gawin. Pwede pa bang mabago ang nakatakda? Hindi na. Hindi na. Ang naisulat ay naisulat na. Kaya napakapalad ng napalagay sa sulat na maganda. Chapter 44 verse 7 ng Isaiah. Sige po, ating basahin ulit. Sabay-sabay, handa, basa. And who as I shall call and shall declare it and set in order for me, since I appointed the ancient people and the things that are coming and shall come, let them show unto them. Ang sabi po rito, yan nga, yung naghahamunan na naman, chapter 44. Kasi ang Israel ay nasa backsliding time, this time, ang dami nilang dinidiyo. Sabi niyo, teka, let's talk. Tingnan ito. Sinong gaya ko? Sabi ng Panginoon, sinong ganggaya ko? Natatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at mangyayari, ipahahayag nila. Di ba? Kaya dati suko si Nebuchadnezzar, si Pharaoh, walang makapagpahayag ng future event. Kita lang na may mini-mini tikil o parsin, hindi ma-interpret, na naginip ng pitong baka, pitong uhay, hindi nila ma-interpret. Yung estatwang malaki, hindi alam ng tao ang mangyayari pa. Pero salamat, ang Diyos ay eternal. Naruro na siya bago pa ito mangyari. So God is beyond time. Okay? Pag sabing beyond time, God exists simultaneously. Past, present, and future. Perceiving all time equally. Okay, so yun po yung number 2. Lastly, number 3. Siyempre, ito po ay kadugsong lagi ng eternal. Okay? Dahil ang Diyos ay eternal, ano yung eternal? Unchanging. Parang magkadikit sila ng immutability, yung eternality. Unchanging nature. Psalms 100 verse 5. Psalms 100 verse 5. Sige nga po, ating basahin para tayo makapagbasa ng Bible. Ready? Read.
Sapagkat Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Pag sabing God the Father is eternal, hindi siya nagbabago. Tingnan po ang sabi, ang kaganda, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Kailan? Nun laang? Dati lang? Mabuti lang siya ngayon at hindi na mabuti sa susunod? Hindi. Ang sabi rito, ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. When we say God is eternal, the Father is eternal, it talks about His unchanging nature. Pag sabing unchanging nature, His eternal nature implies that He is unchanging and perfect. Sabi na iba, diamonds are forever. Di kami isa lang, diamonds are forever. Totoo ba yun? Hindi rin. Nasisira din yun eh. Nag-fade, Kuya Ambet, di ba? Ang diamond. Bagaman yan ang pinakamatigas na mineral known to man. At sabi, diamonds are forever. Sabi na iba, walang forever. Okay? Totoo yan. Sa creature, lahat ng nilikhay paluma, sabi ng Hebreo, parang ikang basahang naluluma. Alam din yan sa awit ng unbeliever eh. Once the story told, it can't help but grow old. Di ba may kanta pang ganyan? Huwag nang kantahin. Yun lang yung lyrics. Pero ito totoo. Tingnan po ang Diyos, nakakatuwa. Siya ay unchanging. Ang kanyang eternality, sabi rito, it remains constant. Constant. Ano gang ibig sabihin ng constant sa mathematics? Hindi nagbabago. Constant na yan. Po? Ano daw? Hindi variables. Kundi constant. Alam mo ganyan ng mga estudyante? Opo, or you constantly sleeping in the class kaya nung nag-quiz, hindi alam ang sagot. Pag sabing constant, it doesn't vary. Variables. Paiba-iba. Ang Diyos ay, bakit ka nag-iiba? Kasi nga, tayo kaya nag-iiba, hindi tayo perfect. Grade 1 tayo dati, nag-grade 6, nag-senior high, junior high, senior high, college, nag-doctorate, masteral doctorate, kumuhuli. Hindi tayo perfect eh, kaya kailangan nating mag-upgrade yon. Tayo kailangan mag-upgrade. Ang Diyos, hindi na kailangan mag-upgrade. Siya ay perfect na. Anong tindigan ng idea na perfect na? Yun siya eh. Wala ka nang hahanapin pa. Ang Diyos ay hindi na kailangan mag-aral pa para tumalino. Hindi niya kailangan mag-bodybuilding para lumakas. Hindi niya kailangan kumain para maging healthy. Hindi niya kailangan magtrabaho para maging mayaman. Siya ay siya na. Kaya ang tawag niya sa kanya sarili, the great I am. I am. Yung sasabi Pastor, I am the bread of life. I am. Hindi I was or I will be. Siya ay siya na. Ano kang tindi noon? Tingnan niyo po yung album. Kayo ba may mga album pa sa inyong mga bahay? Pagmasdan niyo yung sarili dati. Talaga namang kamukha ni ano eh. Talaga. Talaga pag binabalikan yung album, talagang gwapong-gwapo nga pala ito eh. Kamukha ni ano eh. Ni Rene Requestan eh. Pero, tingnan niyo ba, di ba pagka nagbabalik sa album, nung kayo bagong kasal, nung kayo may mga bagong anak, ganyan. Ang Diyos, kung may photo album ang Diyos, halimbawa man ay meron, lagi mong buklatin mula simula hanggang dulo, walang nagbago sa Kanya. Hindi yung dating bahay niya kubo, ngayon iba'y mansyon na nga naman, nag-improve. Ay dating kayo nakamotor lang mga sabi, ngayon naka-Lamborghini na, nag-improve. Dating, oo lang ang binabasa mo ngayon, no limit ang hearing na, nag-improve. Ang Diyos walang gayon. Lahat ng iniisip nating perfection ay nasa Kanya na. Perfect justice, perfect love. Hinahanap mo ng perfect love. Wala yan sa boyfriend. Wala yan sa girlfriend. Wala yan rin yan sa asawa. Buti pa dati, ang sweet-sweet mo sa akin, Rani. Buti pa dati, ang sweet-sweet mo sa akin, Albert. Di ba? Ganun tayo. Di ba, Kuya Lito? Dati-rati.
Dati-rati. Ang... Dati-rati, binubuhat mo pa ako, Bioli. Ngayon, hindi na. May rayuman na ho kasi. Pero ang punto sa atin niya, tayong tao we change. Pero salamat, God the Father is eternal. Kaya ito po, anong application yan? Dito mo. Kaya nung tayo minahal ng Diyos, ito po ipakinggan nyo. Nung tayo minahal niya, hindi na nagbabago yon. Tingnan sa alibughang anak, nagbago ba ang pag-ibig ng ama sa kanya nung siya'y lumayo? Sino nagbago? Yung anak. Baka ako'y alipin na lang ng tatay, hindi na ako bagay, ako'y nakakahiya na. Nagbago ba ang dealing ng Diyos, ng ama sa kanya? No. Doon natin makikita na ang Diyos ay unchanging ang nature. Pag minahal ka niya, I love thee with an everlasting love. Kaya tayo, pagka tayo po ay bilang mananampalataya, huwag tayong mabuhay sa nakaraan nating mga kasalanan. Yun yung binanggit ko sa mga young people kanina. Stop living sa dati mo ng kasalanan. Na dati kang nagwe-wedding, dati kang nagsusugal, dati kang babaero, lalakero, baklaero, tomboyero. Dati na yon. At kung ikaw ay nagsisi na talaga dyan, God, forgive all those things. At nang minahal ka na niya, hindi na yon magbabago. Ay, sabi nga wag na nga. Hindi nga, may kanta nga na, ano yun? Kahit ano pa ang iyong nakaraan, hindi naman yan. Maniwala ka sa tao. Pagka nagalit na talati mo, manang-mana ka sa iyong ina eh. Ganyan din yun dati. Timo, nakakalkal yung nakaraan. Pero ang Diyos, nung siya'y nagmahal sa'yo, tinapon na lahat ng record mo. Anong nagawa mong kasalanan dati? I forgive and I forget. Kaya kasi unchanging ang kanyang nature. Pag napagtuunan kanyang mahalin, kaya nang pag siya'y nagalit, yun din. Unchanging din ang kanyang nature. Kaya mapalad yung nasa vessel unto honor at hindi mga vessel unto dishonor. Kaya ngayon pong hapon, sa ating pag-aaral about God the Father, we need to thank the Lord, God the Father. Yung tawagin natin siyang Ama sa 1 John 3, behold what manner of love the Father. Behold what manner of love the Father hath given unto us that we should be called the sons of God. So biyayang napakalaki ng Ama sa langit ay ating matawag na Ama. At ang bisa po niyan, pagka ikaw ay naging kanyang anak na, gaano katagal ang bisa ng pagiging anak natin? Unchanging ang kanyang nature, hindi yan nagbabago. You will always be a child in my eyes. May kantang ganyan eh. You will always be a child in my eyes. Hindi nagbabago ang tingin ng Ama sa atin na nakipag-ugnay na sa kanyang anak. Ganun po yan. Pero pag wala ka sa anak, kay Kristo, hindi rin nagbabago ang tingin niya sa'yo. Enemy. Kaniya. Pero pag na kay Kristo ka na, iba na ang tingin niya sa'yo. You are my beloved son. Kaya nakakatuwa po na ang Diyos ay without beginning or ending, saklaw niya ang past, present, and future in one look, and higit sa lahat, hindi siya nagbabago. Eternal nga siya eh. Kaya nakakatuwa pong bulayin ang eternality of God. Kaya ang hamon din sa atin, huwag naman nating mahalin yung mga palipas. Masyado nating minamahal yung mga palipas. What is greater than failure? It's being successful sa mga temporary things lang. Yan ang isa sa greatest failure. Yung natutukan mo lang ay ang mga bagay na palipas. Nakalimutan mo yung eternal God the Father that you have. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa iyong